I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe. Hi everyone, it's me again. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga Pilipino sa buong daigdig, shout out po. But anyway, mayroon tayong very good news for everybody. Maganda ito. Siyempre, ang Pangulo guys, no, talagang may puso yan. May malasakit, naintindihan niya ang sitwasyon, yung bawat Pilipino. Hindi man 100%, ay na kumbaga na-solve niya lahat ang buong problema ng Pilipinas. Alam po natin, dekada na nagkaroon ng problema ng Pilipinas hanggang ngayon, at least gumagawa siya ng paraan. 'Di ba, natatandaan niyo yung birthday niya last September 13? Yung araw na yan, nabunutan ng tinik yung mga ibang pasyente, kumbaga na malaki ang pasasalamat nila dahil yung araw na yan, mga kababayan, talagang maraming nakinabang. Bakit? Libre ang bayarin nila sa hospital. Swerte yung nanganganak, yung araw na yan, wala siyang babayaran. Swerte yung nagpa-opera or nagdialysis sa araw na yan. Kasi libre yan, buong Pilipinas nilibre niya. 'Di ba? Eto na naman, 'di ba? Eto na naman. Bakit? Kung ano ba ito? Iyan, mga kababayan, ang alamin po natin. Basahin ko sa inyo. Shout out sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyong Christine. 'Di ba? Ito basahin ko. Siyempre, basahin ko sa inyo mga beswa nung sabi ng PCO. President Ferdinand R. Marcos Jr. has ordered ERC to study the implementation of moratorium on electricity disconnection and payment collection for areas affected by severe tropical storm Christine from October to December 2024 to provide relief and support recovery. OMG. Shout out sa mga naapektuhan ng Christine. Lalo na guys sa Bicol region, Camarines Sur or saan man. Bakit? Mula October hanggang December, wala po silang babayaran. Libre kasi nga ang Pangulo naintindihan niya ang sitwasyon nila. Kahirap sila, kaya nahirapan sila sa sitwasyon nila. 'Di ba? Binaha sila ng husto. Siyempre, yung malaking bill ngayong October, November, December, swerte. 'Di ba? Ang galing ng yung pamamaraan ng Pangulo, at least nakakatulong yon, 'di ba? Sabi ko sa inyo may puso talaga siyang malasakit at pagmamahal, no? Guys, ganun talaga Kahit DDS ka, dilaw ka man, kakamping ka man, as long as you are Filipinos, makikinabang ka sa mga magagandang programa niya. Ito, basahin po natin ang kanyang sinabi. President Ferdinand R. Marcos Jr. order niya sa ERC, OMG, to immediately study the implementation of the moratorium on electricity line disconnection. Wag silang pagbayaran mula October hanggang December, and payments collection in areas under a state of the calamity due to severe tropical storm Christine. Wow. Congratulations. Sana all. This suspension will cover the period from October to December 2024 and will include flexible payments option to ease the financial burden and affected communities and support their recovery effort. Diba guys? Bukod sa binigay ni Pangulong Marcos Jr. na malaking pera dyan sa Naga, 30 million, sa Albay, 50 million, sa Camarines Sur, 50 million, plus libre pa ang kuryente nila ng 3 buwan, correct me if I'm wrong, or 2 months yun. Malaking na yung guys, katulungan sa kanila. Or saan pa ba sa mga area na apektuhan ng baha ni Christine? Libre ang kuryente. Sana dito sa amin, Mr. President, pero guys, hindi naman kami nabahaan. Joke lang yun. So, ano ngayon ang masasabi nyo? Baka mamaya iiyak na naman yung mga buzzer ko dyan sa comment section. Magpasalamat na lang kayo kaysa manira kayo. At least, mayroon po tayong Pangulo na may mabuting kalooban.
Subukan nyo yung mga ibang pangulo na umupo. Ganyan bang gagawin nila? Hindi. Kung mayroon man siguro sa mga darating na mga pangulo sa mundo, sa Pilipinas, gagayahin yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. At least maganda yun. Ako guys, kahit sino man ang pangulo na nakaupo sa Malacanang, as long as ganito ang kanyang ginagawa, para lang sa kabutihan ng mamayang Pilipino, o di ba? Para sa safety ng bansang ito, susuportahan natin. Ganun lang kasimple. Hindi yung ididikdik mo. Kahit maganda na nga yung ginagawa niya sa Malacanang, ididikdik mo, sisirain mo pa. Aba, hindi na po maganda yan. Mangmang ka. Sira na yung ulo mo. Hindi. Ako kahit sinong pangulong nakaupo, basta maganda ang pamamalakad niya. Walang namamatay katulad sa ginagawa ni Digong. Diba, siyempre, kung hindi maganda yung ginagawa niya, aba, pupunain natin. Ganun lang kasimple. So, dahil dito, malaking tulong ito. Yan, sabi ko sa inyo no? Ito si Pangulong Marcos Jr., hindi niya talaga matiis. Yung mga burden ng ating mga kababayan na naapektuhan ng baha. O, bukod pa, doon sa binigay niya ng malaking pera, nagkaroon pa ng cash assistance sa mga nasalantaan ng baha. 'Di ba, pumunta sa Bicol, may cash assistance yung araw na yun. Plus yung mga relief goods na halos hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang suporta sa kanila. Hindi lang yun, pagpapagawa sa mga tulay na nasisira, sa mga kung ano pa ang dapat paggagawa ng local government. Tinutulungan na sila ng national government. Doble ang blessing, ang tulong sa kanila. Ito pa, libre ang kuryente. Ay sus, Mariusip kayo. Saan kayo makakitang glasing ganitong kagaling na pangulo? Sabi ko nga alam nyo, talagang very proud ako kasi yung sinusuportahan ko man ng pangulo, napakabait at matulungin, may malasakit, hindi pala away. Di ba? So, dahil dito mga kababayan ang kapalagayan nyo. Ako, super saya. And, masaya ako sa aking mga kababayan na libre ang kanilang kuryente na apektuhan ni Christine. Shout out sa mga taga Bicol. So, see you again guys on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.